Samahan niyo ako sa aking live podcast interview with Momshi on the mic from Tag 91.1 here in Dubai. Welcome to our first Momchies on the Mic live audience podcast edition. Yes. Para ito na yung pinaka-post Mother's Day celebration. Ito talaga. So, Mom Cheese, celebrate yourself. Yes. O, diba? Happy Napakaganda Mother's ng Day to sarili all of niyo. you. Happy Mother's Day sa ating lahat. Yes, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, everyone. Ngayon na tayo nagkita eh. Happy Mother's Day. Pa-weekend ka na kasi. My name is Pepper Rue. So, my show is Tag 2020 na tayo. So, if you listen to the weekends, atin po ang countdown. Ayan, ihahatid natin sa iyo ang mga bagong music. 5 to 8 p.m. So, pag pauwi kayo mamaya, tayong magkakasama. Magtatakbo lang sa studio. Ganun. Ako naman, Louie Da Costa, ang Momchi nyo every 2 to 4 p.m. on weekdays sa Tag Break na. So, pag magsusundot hatid kayo ng mga anak nyo ng ganong oras, ako po ang kasama nyo sa radyo. Ako naman po makakasama ninyo 5 a.m. to 10 a.m. Tagising na kasama po ang aking kapartner na si Johnny Beriani na naghahanap po ng jowa sa Korea. If you're wondering what we're doing here, eto po kasi Mother's Day nga recently lang. Gusto natin makapag-bonding naman tayo. So later may bonding session tayo. And we want to get to some really nice, honest Yes. conversations with our experts who will be introducing later ng mabilis. Hindi na natin sila itatago. Oo. Kita-kita nyo na sila. And the best part of it all, syempre, papakainin tayo ng artisan bakers. If you haven't been there yet, panalo talaga Yeah. ang pagkain artisan. And if you haven't had your coffee fix today, Yes. caffeine is real Mom Cheese. So later, we are enjoying the space where we are in right now. Thank you so much, The Garden Concept. Woo! Before we get to all of that, doon muna tayo sa madamdaming usapan. Today, yung ating live podcast episodes, it's really catered for us. Us talaga kasi lahat tayo Mom Cheese. And I know iba-iba yung mga pinagdadaanan natin, but at the same time, kailangan natin yan. So yan, sino naka-experience, diba? Burnout, balance, and inner healing. And we'll end our episode pa with an energy reset. Yes, so siya po ay a passionate entrepreneur, holistic wellness advocate, and the founder of a Raise and Rise Wellness growing space dedicated to nurturing the mind, body, and soul. And as a board certified holistic health coach, certified essential oil coach, and theta healing, and nag-release po ito ng mga limiting beliefs, nag-reconnect sa mga inner strength natin, and we can live with clarity and purpose. Ito, nag-try na ako dito kay Madam. Oo. Kasi kung nandito po kayo from our very first launch of the Mom Cheese, actually, na-realize nyo ba? 1 year na. Our Mom Cheese on the Mic podcast launch was actually exactly post Mother's Day also. Oh, wow. Last 1 year ago. So, 1 year na tayo mga Mom Cheese. Miss Rhoda Soriano! Yay! Ayan. Ayan. You can join us in front na lang po, ayan, as we introduce you. And So, ito po ang inyong lovely guests for our 2 podcasts tonight, this afternoon hanggang tonight. And we will start our first podcast now. Thank you so much for joining us, Miss Christina and Miss Rhoda. We really appreciate it. Yes. But a few reminders before we start. Reminder lang po, siguraduhin ang phones ay on silent for the recording of the podcast. And tahimik naman sila talaga. Hindi mo ma-promise, baka mamaya pagka nag-agree, ay, oo nga. Pero okay lang naman. Okay lang naman yan. No problem with that. Ayun, ang podcast natin, para aware po tayo, it's about each one is 20 to 30 minutes long. Depende po sa daldal ng mga guests natin mamaya. At depende po na sa mga host. Actually doon ako eh. Parang doon ako kinabahan. Doon din ako kinabahan actually. Yung guest nga ba? And of course, snacks and drinks will be served after the first podcast. Kaya simulan na natin. Let's Okay? go there! Kasi gusto ko na mag-snacks and drinks. Welcome sa special edition ng ating Mom Cheese on the Mic! So may mga 9 modules po tayo dito sa The Garden Concept. Yes. And of course, ating masarap na food mula sa artisan bakers and mga prices mula sa Apparel Group. Yes. At syempre ngayon sa ating episode Yes. na ito, pag-uusapan natin ay may kinalaman po sa self-love, balance, inner healing, and emotional wellness. Alam ko, sobrang ito yung pinagdadaanan ng mga momchies talaga. Diba? As in, hinaharap natin yan everyday. And of course, our very special guest is
not new to us. Yan. And of course, she's a passionate entrepreneur, holistic wellness advocate, and the founder of Race and Rise Wellness na we love. Yes, it's a growing space dedicated to nurturing the mind, body, and soul. Gusto ko yun, as in forever. And as a board-certified holistic health coach, certified essential coach, and Theta Healing instructor and practitioner, we have Rhoda Soriano. Everyone, hi Dan. Welcome po ulit sa ating Mom Cheese on the Mic. Yep. Yes, No, last time, last time event. event siya. Hindi Yeah. siya podcast. Ngayon, ito na. Ngayon, event plus podcast. Yes. Right. Actually, si Ma'am Roda, nakapag-try na po ako. Grabe yung iniyak ko. Para ka nagkakalkali niya yung mula, kaloob-looban mo. Para mailabas mo. Kasi kailangan yan eh. So, lalo na dito po sa UAE, iba yung environment po natin dito, di ba? Lalo na yung may hustle culture, di ba? So, parang kapag busy ka, uy, productive si Ma'am Chi, parang may pakinabang, ganun yung feeling natin, di ba? Ganun lagi ang post. Oo, yes. So, bilang OFW mom po, yung self-love, parang ang hirap niyang gawin. Parang luxury siya. So, bakit po yung self-love ay survival tool rather than a reward? Actually, ano yan eh, belief yan eh. Yung self-love, dapat siya everyday tool. Hindi siya dapat survival tool. Kasi ang nangyayari, everyday, kunyari gigising ka ng umaga, lahat ba dito may mga anak na or nanay na? So, di ba, tapos kunyari gigising ka ng umaga, tapos ang dami mong gagawin, papasok ka, tapos pag uwi mo, pagod na pagod ka, tapos mapapadala ka ng pera. Alam mo yung mga sobrang dami. Ang nangyayari minsan, na-overwhelm ka na ano ba ang kailangan kong gawin? Ano ba ang kailangan kong isipin lagi? Kailangan ba ganito? So, ang nangyayari is, yung self-love kasi, for me, it's your oxygen. Nakakalimutan natin yung pagmamahal sa sarili natin. Ang dali-dali magsabi na, okay, aalagaan kita, pero are you giving something to yourself? Kahit 10 minutes, yung paghinga, tapos pag umiinom ka nga ng kape mo, nagmamadali ka pa, di ba? Hindi mo na nga alam kung ano ba yung kapeng iniinom mo, 3-in-1 ba yan? Or brewed coffee ba yan? Or something ba yan? Black coffee. Di ba pag ininom mo siya, dire-diretso, hindi mo na nalaman kung ano ba, umepekto ba yung kape o hindi. So yun yung isang one form ng self-love na you have to learn how to be mindful. Kahit parang simpleng pagkain ng candy, ano bang flavor nito? Alam mo yung mga ganon. Yun yung isang form ng self-love. Titingnan mo kung ano yung nararamdaman ko pa to or hindi na. Yun Parang yung zombie na po. Oo, kasi diba, pag survival, kasi when you say survival, your nervous system is always on a flight or fight mode. So pag nagsusurvive ka, diba, ayan yung time na tatakbo ka, bilisan mo. Tapos pag ano mo, ano na nangyari? So, wala ka ng memories. Yeah. Actually, lahat ng nagawa mo. Yun yung isa sa mga mommy, as in talagang kailangan number one mong ipapriority yung self-love. Gusto ko yan. Gusto natin yung self-love. Ako naman, I guess, siguro, di ba, iba-iba kasi tayo ng form of self-love. So, ang question ko naman, actually, I'm very curious, can you give us a bit more other samples of what self-love could be on a day-to-day? Lalo na, like you said, we're all busy, we're all running around. One is, you said, time to pause. Diba? Time to look inward sa lagi natin pagmamadali. Ano po ba yung ibang mga potential na we don't realize na actually, self-love na pala yun. Actually, di ba yung iba sabi nila mag-spa day ka, mag-shopping ka, hindi yun ang self-love. Hindi ko pala yun. Hindi ba self-love? Hindi na mo si Maria na isang pagkakagdating naman niya sa akin. Lahat sila nagawa. Hindi yun ang self-love kasi the more pag nag-shopping ka, ang dami mong pera i-spend. Tapos pag nakita mo yung credit card mo, Wala na. diba? Kasi ang self-love is you are putting yourself away from the overthinking. Alam mo yung ang dami mong iniisip, di ba? Meron ka bang time sa sarili mo na kahit nagsha-shower ka, ang iniisip mo, ay, ang bango ng sabon, ang bango ng shampoo. Di ba pag nagsha-shower ka, naku, gagawin ko to. Di ba marami kang iniisip? So pag nagsha-shower ka, one of the
self-love is, you have to know, maganda ba itong binili kong shampoo? Pag hinamit ko ba ito, mananourish ba yung skin ko? Alam mo yung one form of, and pag naghugas ka ng pinggan, di ba pag naghugas ka, may kakaili kayo yung mga tao sa Pilipinas na yan, ito na naman. yung tumatakbo na yun, yung the self-love is, you are mindfully doing kung ano yung ginagawa mo. And number one also is, kunyari pagising mo sa umaga, pagising mo, di ba, ang usually natin, umiinat tayo, nag-yawn tayo, di ba? Pagising mo sa umaga, tingnan mo yung phone mo, oh, naku, may text sila. Alam mo yung mga, unahin mo muna yung sarili mo, na mag-yawn ka. Kasi, ito, one powerful tool is when you stretch out. Nag-stretch ka ng katawan, at nag-yawn ka, yung nervous system mo nag-regulate. Yung paghikab mo, malaking bagay yan sa system mo, sa immune system mo, sa nervous system mo. Karamihan ng mga may anxiety, depression, they don't do that. At sabay-sabay tayong humika. Actually po. Ang ayaw na ito. Totoo po yun. Kasi parang pagkagising ko, parang yung utak ko sinasabi niya agad na ang dami kong gagawin. Cellphone Yes. agad. As in, nasa na ba yung message? Ganito yung anak ko, ganito. So lagi po ako nagmamadali. Yun yung sakit nating mga nanay na parang kulang yung oras. Lagi tayong nagmamadali. Parang yung a little bit of, sabihin natin 1 minute guilt feeling na siya na parang, ay, kinulang ako sa oras kasi nag-inat pa ako. May ganung feeling po, diba? Yun yung isang, yun yung isang tinuturo ko, lalo na pag nasa women's circle ako. You have to learn how to be yourself. Ano bang meron ako na hindi ko kailangan iisipin ko ano yung responsibility ko muna. Ako muna. Ako muna. Kasi minsan, di ba, pag sinabi mo ako muna, ang selfish ko naman. Yes. Inuuna ko yung sarili ko. Tapos pag inuuna ko yung sarili ko, ang sama na ng tingin ng mga tao sa akin. Yes. Di ba? May mga gano'n. No. Kasi ang nangyayari kasi it's a stigma in a belief of collective consciousness. And kasi basta marami kasi moms na pag you are worthy or you have a worth if you sacrifice yourself. Yes. Yeah. Lagi nang ganyan. Yan yung isang parang thoughts na, So how can naman? Kasi hindi lang siya hindi lang siya as a mom OFW, but I think it's also mom guilt lang in general. No, na parang you could be doing more. Yun yung mahirap tanggalin eh. Yun yung thought na, and kahit na yung ibang tao magsasabi sa'yo, hindi, ano ka ba, you're also, pero ikaw mismo sa sarili mo, you're like, hindi, pero dapat meron pa ako Yes. dapat gawin. So, how can Theta Healing naman help a mom release dito sa mga limiting belief natin of our self-worth related siya sa ating struggle and sacrifice? okay. So, yung Theta Healing kasi, it's a focused meditation that taps into your brainwave. May Theta brainwave siya. And that Theta brainwaves, ito yung naka-attach sa memory, feelings, and belief ng isang tao. See, you're telling about sacrifices, guilt, or something. Kasi di ba, yung mga mommy natin before, they put sacrifice. Parang normalize na ang sacrifice. Yeah. Kapag hindi ka nag-sacrifice, you're not. Yes. And that's a limiting belief. Sa Theta Healing, tinuturo namin yan na you can be, you deserve to be a very good mom without those sacrifices. It will be easier for you to do things kapag nasa present moment ka, may ginagawa ka, tapos feeling mo, nurtured mo yung sarili mo, kasi mas nakakagawa ka. Imagine mo yung pagod na pagod ka, nasa flight or fight mode, tapos ginagawa mo lahat yun. Anong itsura mo na? Wasteless. Yun yung itsura, di ba? Sayang yung ganda mo. Oo. Kasi yung mga limiting beliefs, yun yung pinupull out namin. Cells. We do it on a DNA level. May mga parang cutting of something. So, kunyari may problema ang mommy na ganito, kinakat na namin. Para yung mga anak mo, hindi makukuha yung belief nyo. May mga ganun. Energetic kasi. Yeah. Kasi yun yung isa talaga sa pinakamahirap tanggalin sa ating mga nanay, guilt feeling. Yes. Kahit alam mong okay lang, nandun pa rin yung guilt feeling na, tas bibigay ka na. Kasi nandun yung guilty feeling, di ba? Bilang health coach naman po kasi, di ba? Paano natin naman masasabi or may explain yung link between emotional stress and physical health, lalo na dun sa tinatawag natin na soul affect the body when dealing with the unique pressures of living in the UAE, like yung heat, mabilisan, distance mula sa
Pilipinas. Eh di ba ngayon, ewan ko lang po sa inyo like ako, ang gusto ko ngayon sa life ko ay slow living. Slow life. Kasi parang, hindi ko na matandaan yung mga nangyayari sa everyday life ko. So sobrang bilis. Kasi pagkagising mo, pasok ka na, anak mo, pagka-uwi mo, magluluto ka, ganyan. So, parang tutulog ka na lang pagkagising mo, same. Diba? Parang hindi na po nakapag-isip ng tama yung utak mo, wala na siyang space. Ganon, diba? Puno-puno na siya, sasabog na siya, ganon. Paano po yun? Ang emotional stress kasi, hindi yan nag-stay long. Nako-convert yan into your physical disorders, physical ailments. Pansinin nyo, maraming mami ang emotional stress, tapos ang init-init ng ulo, tapos minsan may mga sakit-sakit sa katawan, kahit wala naman sakit, di ba? Yung biglang sobrang heavy. Stress talaga ang Yan nagdadala. kasi yung nangyayari sa atin na kapag hindi mo siya parang binigyan ng pansin yung emotional stress mo. Ang importante kasi is dapat aware ka. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kapag kasi hindi ka pa aware na may parang na-stress na ako, emotional stress na ako. Pag hindi mo pa alam yun, gagawa ka. And after that, malalaman mo lang yun, nakalupay-pay ka na, ano nang gagawin ko. Yun. So, ang ginagawa ko is, usually is, tama yun, slow movement. Pause. Kunyari, pag may gagawin ka, mag-journal kayo. Try mo, ako kasi ganito ginagawa ko. No? Yung gagawin ko kinabukasan, susulat ko na. Marami akong susulat. Tapos, kung ano yung nagawa ko kinabukasan, chine-check ko. Tapos, susulat ulit ako. Kung ano yung kulang ko nung isang araw, babalikan ko yun, gagawin ko yung inahalo ko yun. Tapos, check ulit ako. Para hindi ka napapayat. Tapos, sabihin mo, ay, hindi ko nagawa ito, ang bad ko naman. Di ba may mga gano'n na, ay, nakalimutan ko pa na magbayad, hindi naka-exam yung ganyan. May mga gano'n. Kaya ako ginagawa ko, journaling is very important. Oo, kasi nadi-discourage ako pag ganyan. Yung tipong ang dami mong hindi na-check sa Oo. list mo. Parang, ayoko na lang gumawa na ng list. Kasi parang kung nadagdag siya na next day mo, overwhelmed na. Stress na naman ako. Parang dumadagdag lang ng dumadagdag the next day yung kailangan. Parang ang dami ko pa rin kailangan gawin, hindi na naubos. Correct. De, pero, I guess, there's always that, lalo na sa ating mga babae, no? It works journaling. At saka yung looking at it, I guess, in a simpler term. Siguro kasi ako, sorry, ayoko kasi din. Yun nga, nababago talaga ako ng journal. I tried it. Stress lang Kasi ako. depende yan kasi di ba may baby ka, Yeah. tapos may journal ka. Ang hirap. Ganito gagawin mo lang if ever. Kung kunyari, gusto mong may gawin. Maglista ka na lang kahit kung ano yung matandaan mo, huwag mong i-obligate sa sarili, ay hindi ko nagawa ito. Minsan kasi pag hindi mo siya nagawa, nagigilty ka na. Tapos, nagpa-file up yan sa sarili mo na, ano ba, tama ba yung ginagawa ko? Kasi ginawa ko naman to, you're blaming yourself na. Yeah. Ngayon, di ba, dito sobrang init, sobrang bilis ng takbo ng panahon. Nung isang araw, kagigising mo lang, Monday, ngayon, Tuesday, iba ngayon, Friday na. Tapos Ano na? tapos bayaran na ng ganito, ganyan na, di ba? So, iniisip mo, ano na nangyari? Ano na nangyari? Ano ba yung ginagawa mo? Na, bakit mo nakakalimutan yung mga things na dapat importante para sa sarili mo? Kasi ano nangyayari, pag hindi mo talaga nagagawa yung para sa sarili mo, you're not in the present moment eh. Ang iniisip mo lang kasi puro iba, tapos magigising ka na lang, bakit wala na? Bakit ito lang? Yun yung number one na issues ng mga mom na for me to be a very good mother, kailangan magbigay ako ng makikain. Hindi sila marunong mag-receive. Yeah. Yun yung number one na pag nagmamadali ka, okay lang mag-upo ka muna. Alam mo yung parang pag hindi kulang na sa oras wala na eh. Magagalit pa. Ay, may mga ganun. Kulang na sa oras wala na. Ang hirap kasi ng ganong tema na yung oras nandyan lang yan, pero kailangan mo maglaan talaga ng para sa nakakapag-alaga ka nga ng sobrang haba ng pag-alaga sa iba. Pati luma, nabigyan ng 10 minutes ng sarili mo. Ang problema po kasi, like ako, pag magkakaroon ka na lang ng Nag-explain problema sa buhay. ba tayo? Therapy sessions ba natin ito? Kasi di ba, magkakaroon tayo ng time. Diba, weekend off mo, may time ka. Diba, nanonood muna ng TV yung mga anak ko, ito na yung time ko. Nasa isip mo, ano ba una kong gagawin? Ano ba ako, manonood din ba ako? Magdodrawing ba ako? Magjo-journal ba? Parang kumawin na po yung gusto mong gawin. Naubusan ka na ng time, di ba? Tapos parang, ay di, maglalaban na lang ako. Di ba?
Basta ang payo ko dyan pag mga ganyan, pag na-overwhelm ka na, burn out ka na, stop. Hinga kang malalim. Isipin mo ganito, no? Kahit nga paghinga nyo, meron pang nagtutoki sa sarili nyo, di ba? Pag ganito, kunyari, ang dami na nakalagay sa harapan mo. Hinga ka. Tapos, ipunta mo yung parang center yourself in your nose, na papasok yung air sa nose mo, tapos ilalabas mo siya. Yun yung one way. Ngayon, kapag meron na namang monkey mind na, umihinga ka na naman, ano ginagawa mo? May mga ganun, di ba? Minsan, ang dami pong gagawin, iyak ka na naman. Iyak ka ulit, tapos hanggang sa mapil mo na nagiging normal na nagagawin mo. Gawin mo siya everyday na, every time na may thing na, something na nagbabago sa'yo, na parang feeling mo wala kang choice, there's always a choice. Ang pag sinasabi mo wala kang choice, you choose not to choose. That's right. Alam mo na. Hindi, ako may I add lang dito sa breathing. Kasi, ito based on experience, kasi I have a toddler. No, and alam naman natin, lalo na sa mga momchies, no, na nalampasan nyo ng toddler season. Iba yung toddler tantrums. And hindi mo ma-explain sa kanila ang anong dapat nilang ma-feel pag na-feel na nila yun kasi they get overwhelmed. And I believe marami sa atin are like that. It's just we don't cry out loud. Yes. So, ako, ang ginagawa ko sa toddler ko, ang natutunan ko kasi, yun nga yung breathing talaga. So, sasabihin ko sa kanya, breathe in, breathe out, ganyan. Yeah. O again, breathe in. So, yung anak ko, gagawin niya naman. Tapos, at the same time, ako din, ginagawa ko. Para ako din, hindi na overstimulate. Kasi, and it helps, it really does, na yung simpleng paghinga, ang laking tulong niya. Ano yan? One form of therapy namin yan. Yung mga distress. So, pag gumagawa ako ng mga meditation or something, no? Even mga 2 years old, pag naglagay na ako ng mga essential oil, I will line them up. Tapos, what can you smell? Kasi pag yung iba, di ba, ang gugulog ba? So, I will teach you kung ano yung smell mo. Ngayon, pag nag-i-smell na sila, doon na nila, so ito yung pag-smell, breathe in and breathe out. And sometimes, you will, even the adult, magsisettle down sila. Ganun yung pinaka routine na therapy na ginagawa ko when it comes to breathing in and breathing out. That's the start of meditation. Ito naman po kasi syempre hihinga tayo ganyan. Pero after po natin huminga, hindi mawawala sa isip natin na kailangan maayos muna yung mga bagay-bagay. Like, halimbawa, yung mga finances natin. Lagi tayo may problema sa pera. Hindi na naubos-ubos, di ba? O yung mga problema sa trabaho, mga ka-workmates mo, mga ganyan. Na bago natin isipin yung ating emotions. Parang feeling ko, yung mga nanay dito, pag marami tayong pera, okay po tayo. Di ba? Parang Yun talaga ewan ko. ang solusyon. Feeling ko parang pag marami tayong pera, solve lahat. Di ba? Ito naman, di ba? So, paano po magsisimula yung healing habang tayo ay struggle financially or mentally? Paano emotionally? Yes. Actually, it's a mindset yan. Mindset lang yan. Kasi, lahat yan nandiyan na. Meron ka na yun. If you know the law of attraction, diba? Meron ka ng something para sa'yo. It's just that, hindi mo lang alam kung paano kunin. Parang ako order ng restaurant, diba? Pag binigyan ka ng menu, sabihin sa'yo, anong gusto mo? Kahit ano. Sasabihin sa'yo ni universe, o bigyan mo siya kahit ano. Diba yung mga so ngayon, kapag halimbawa nadi-distress ka, as in gusto mong mag-inner healing, number one, hindi ka makakakuha ng gusto mo kapag emotionally unstable ka. Kasi low vibe ka. Kaya po pala walang nangyayari sa mga Low vibe. hindi ko kay universe. Ganito ba? Kasi kaya nasabi niyo gusto niyo, diba pag may pera kayo, happy kayo. When you're happy, your vibrations go up. And that's the time na mas magandang mag-manifest. So, pagka-specifics kay universe, 1 million dirhams, 1 million dirhams. Gano'n. Oo, hindi sasabi ko 30 million eh. Ano yun? Very specific naman po. Dollars na lang. Oh, Dollars dollars. mo na. Ako na-realize ko lang kasi pag hindi ka mentally stable mo, Correct. kahit anong gawin ko, wala nga nangyayari. Walang dumadating na 30 million. Kasi may sasabi sa atin, nag-request ka ng 30 million behind your back,
saan ko naman kukunin? Para mabibigay sa akin yun. Yun ang limiting belief. Ikaw din That's pala ang ang belief yun. You're blocking it na. Yan Gusto ko yun. yun. Gusto ko naman, and talking about that naman sa limiting beliefs natin and all. Gusto ko balikan kanina, sinabi mo yung essential oils and all of that. And as also an essential oil coach. Diba? And lalo na sa atin na yun, yung mental blockage sa utak natin, yung anxiety natin, that stops us from nakaka-cripple nga naman talaga, di ba? When we do our job, whether it be family, job security, kung ano pa yung mga kind of stress natin, even yung mga balita sa Pilipinas ngayon, di ba? Kaya yung mga kailangan natin harapin on a day-to-day. Ito naman, gusto ko malaman, kasi we were talking about, di ba, sabi mo, pause, yan yung mga strategy, breathing, and ngayon, how does yung specific sense strategy naman can use to ground us? Lalo na instantly in the middle of, let's say, yun, si Maldita, sabi niya, pag na-overwhelm siya on a day-to-day basis, sometimes, nandun ka sa office desk mo, tapos parang na-realize mo, ang dami mong kailangan gawin, hindi ka makagalaw. Yeah. And how can that help us? You know what? The sense of your smell is connected to your limbic system where, eto na, olfactory system, naka-connect yan sa emotions and feelings. Kaya importante yung mga naaamoy mo. Importante yan. Like, di ba, may mga memory lane yan. Like, kunyari, nakaamoy ka ng something na dating niluluto ng nanay mo. So, na yung memory mo, dinadala ka niya doon. So, ngayon, ang relation niya between sa our mental health, stress, or something, is kapag nakakaamoy ka ng scent na lavender, Roman chamomile, yung mga ganyan, nakaka-relax siya. Na-imagine ko na. So, oo. Tapos, kunyari, hyper ka, sobrang ano ka gusto mong mag-tone down, mag-inhale ka lang ng mga vetiver, mga ganyan. Actually, yung scent lang ng grass, yung sa labas, yung sa dagat, may mga scent yan. Doon yun. Yun yung number one na natural scent. Tapos yung, kunyari, grounding. Ang number one grounding talaga is yung frankincense. Yun, di ba marami dito nun? Kahit yung Opo. mga bato-bato nila, yan. Kuha na kayo ng hindi kailangan mahal. Basta kuha lang kayo, tapos titigil lang kasi minsan kasi naiinhale nyo na, pero ang dami nyo pa rin ginagawa. So wala yung mindfulness. Have you heard the mindfulness eating, mindfulness smelling, mindfulness breathing? Ito yung time na kapag nag-i-inhale ka, ninanamnam mo kung anong flavor yung nandun. Ano yung nandun. Tapos pag yun ba sumubo ka ng something, kailan ba yung time na parang, ay meron tong ganitong ingredient. Diba wala? Pag sumubo ka, nagchichikahan lang kayo. Hindi Lunok lang, lunok. Ang mindfulness eating kasi is more of using your senses, kung ano-ano yung mga kumabasa sa katawan mo. Kasi yung space mo, kailangan mo i-ano yan. Parang i-protect yan. Kung ano yung i-allow. So, pag lunch, kanya-kanya tayo. Mas marami po kasi chikahan eh, kasama Mga mindfulness eating tayo. Ito po, Mr. Roda, pagsasama-samahin ko na for our last question. Kasi tayong mga momchies na medyo na wawala po tayo kasi ang dami natin roles, provider, employee, nanay. Paano tayo makaka-reconnect sa ating inner girl po ulit? Diba? Kasi tayo mga Filipino women, tayo ay nagiging, proud tayo na tayo sinasabing matatag. Ganyan. So ano po yung magiging advice ninyo na sa ating mga momchies na nababurn out? Kasi nga, ang dami nating mga roles, diba? Tapos makakapag-connect sa inner child. Paano po yun na tayong mga nanay ay pagod na pagod na pagod? Pagod na po sa dami na ginagawa. Ganito yan, before you become who you are, bago ka maging nanay, bago ka maging tanyag na ganito, bago ka magkaroon ng responsibility, ano yung usually ginagawa mo na gustong-gusto mo? Connect to that inner girl. Ano ba yung ginagawa mo ng bata ka na gustong-gusto mong gawin? Na nakalimutan mo na ang ginagawa, ngayon na busy ka. Mag-connect ka lang, yun yung number one. Kasi iba yung inner child na healing on your inner child. I have to go deeper on that. Kasi may mga trauma, may mga limiting Hindi tayo beliefs matatapos tonight. na something sa
Ngayon, ang maganda kasi, balikan mo yung bago ka nag-asawa. Bago ka nagkaroon ng work na madami. Ano ba yung gusto mong gawin na isinang tabi mo? O ano yung gusto mong gawin na talagang gusto mo? Maging donya po, paano po kayo? Yung mga ginagawa mo Actually, na, di diba? ba? Yun yung kailangan i-connect muna na, ano, di ba gusto ko dati ganito? Kasi dati no, simple lang ang buhay mo, ayaw mo naman na masyadong maraming pera, di ba? Basta makabili ka lang ng ganyan. Pero happy ka. Ano ba yun? Yeah. Ano ba yung something na yun? Yun yung kailangan mag-connect ka doon. Kasi from there, you'll be able to get something na, oo, kaya ko pa ng ganito, na kahit ganito, ganyan. Ano yan, one thing you should be grateful for is, kapag low vibe kayo, marami kayong problema, wala kayong pera. Hanap ka ng isang something, ano yung pinaka-thankful ka na meron mo? Yan, wala ka ng pera, wala kang something. Hanap ka ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos, pag hinanap mo yun, ay, meron pa akong ganito, meron pa akong ganito. Pansinin mo yung feelings mo, nag-iiba. Wala ka na sa feeling na wala ako. Meron ako. Feeling ko isa din po kasi sa sakit nating mga nanay dahil sa social media, i-compare natin yung mga sarili natin sa ibang mga nanay na parang siya ganito na, may ganito siya, nakakapag-travel siya, ako. So nato na yung feeling na, ay, kawawa naman ako. Hindi mo siya maalis-alis eh. Correct. Ano rin yan, it's part of your healing journey. Kung tatanungin mo sa sarili mo, bakit ka naiingit to? Ano yung lesson? Ito yung usual tinatanong ko. What benefit will you get from that person na naiingit ka? Diba? You push yourself more to strive. Kasi pag nainggit ka, gagawin mo yun. Which is on a negative side. Pero kasi may nagagawa yung pag-inggit mo doon sa tao na maganda. Ngayon, sa Taitahili, ang ginagawa ko, we're shifting that. Na you know how to be successful, you know how to be to have plenty without going into jealousy and coveting someone's life for that. Yun yung isang number one. And number one kasi yung sacrifices talaga. Marami tayong belief about sacrifices, about motherhood na it should be released from us. Na kailangan, okay lang mag-sacrifice kasi nanay naman ako, ganyan. Yun yung kailangan tanggapin natin. Actually, yun po talaga. Na parang pag nanay ka, di ba, kailangan sinasacrifice mo lahat-lahat. Tapos parang magbibigay ka lang ng konti sa sarili mo, nagigilty ka na. Sakit ng mga nanay. Kaya nga excited tayo. Kasi yung susunod na part na to, activity na with Miss Rhoda. Ay, grabe. Ito yung lahat tayo nililook forward itong energy reset na to. Paano ba to, Miss Rhoda? How do we do this? Ano siya, okay ang 10 minutes o 5? 10 minutes, 5, okay. Ano siya, it's a breathing meditation. I will guide you lang. Para ma-feel nyo. Kasi I've done this already online. Eh, nagulat ako kasi sa Kiani Wellness. Nung ginawa ko to, akala ko puro mga Himalaya ang dadating. Puro mga Pinoy ang umattend. So, nasa 35 kami. And nagulat ako, sabi ko, wow, they are already awakened. Alam mo yun, alam na pala nila. So, ngayon, 45 minutes siya. Ngayon, gagawin ko to kasi it's parang regulating your nervous system. So, gusto mo na ba? Gusto ko na ba? Sige, yes. Gulo mo yung nervous system. Ito yung inaabahan ko kanina ba? Paano ba tayo mag-energy reset? Kasi parang micro thing yun kapag halimbawa nalilito na kayo. Ito yung kailangan nyo gawin. So, I want you to sit back and relax. Basta find a comfortable seat. Yan. Wala nang araw, game na. Yeah, good. And I want you to just bring back your imagination kasi nakalimutan na natin mag-imagine. Magmula nang naging busy tayo. So, I want you to close your eyes. And I want you to take a nice deep breath in. And I want you to release. Another one, when you take a nice deep breath in, you are inhaling all the gratitude, the high vibe frequency. And when you release your breath from your nose, I want you to release all the heavy emotions that was suppressed nung time na bago ka pa naghihirap at nung time na naghihirap ka. And last one, I want you to take a nice deep breath in and release
all of the heavy emotions. And from here, I want you to bring yourself into your heart, center yourself into your heart. Get all your energy to your heart. Bring it down to the bottoms of your feet. And from here, imagine yung energy na yan, it will touch the Mother Earth. And we know that the Mother Earth has an energy. And from here, yung energy mo at saka yung energy ni Mother Earth will be combined. And this energy will go up to your feet, to your knees, to your thighs, going up to your abdomen, to your lungs, to your heart, going up to your throat, and going up to the top of your head. And from here, it will form a big ball of light. And I want you to imagine that big ball of light will become the light and will become a very bright white light na magbibigay sa iyo ng hope, success, abundance, and happiness with joy. And this light will cover you all. Lahat ng energy area mo, energy field mo na nakasurround sa'yo, it will protect you. And from here, I want you to stay in here and I want you to imagine yourself na etong fountain of light, etong light na to na nasa taas mo, magiging fountain siya as light. And then all of your worry and fears, anxiety, loneliness, sadness, overthinker will be washed away. And from here, I want you to take a nice deep breath in and release. One more time, in and release. And I want you to rub your hand and put it in your eyes. And then slowly open your eyes and then release. And that's it. Na-reset mo kayo. Nalabo yung Wala na. Wow, we can do We can do better. Kailangan pa tayo eh. Okay. Yun? Gusto mo mas malakas ha? Okay. Ready ka? Okay, ngayon, louder ha. Ako yung woo! Kasi hindi naka-record eh. Okay. Mom, she's on the I'd like to thank you all the moms who came here and DAG 91.1 for inviting me to showcase my knowledge and wisdom, and sa lahat ng moms na mga nagpunta at sumali sa DAG 91.1. Congratulations for giving yourself self-love, and this is a start na you will know who you are when you release your sacrifices in life. And Happy Mother's Day! Salamat DAG 91.1! Also like and subscribe my channel, and I have also a podcast on Spotify, and I will release it soon. Thank you very much.